hanggang saan ba itong immunity ng mga highest officials natin? Kasi iniisip ko, impeachment, bahagi naman talaga yan ng political process. Pero ngayon, Mm. na-filean sila ng kaso sa ombudsman. Hanggang saan ba yung immunity nila bilang presidente at vice president? I don't exactly know the exact details because I'm not a lawyer, pero Mm. importante din kasi na no, na i-file ito ng mga civil society groups mainly because uh, na hindi na nila makita dun sa iba-ibang branches ng government. No? Kumbaga, nandun na yung kakulangan ng satisfaction. Exactly. Opo. Kaya no, sila na ang gumagawa nito. Pero paano po ba natin makikita yung difference between impeachment at saka po nung final na kaso dyan sa ombudsman? I understand kasi political process naman yung impeachment. And then yung ombudsman, criminal case. Tama po ba? Oo. Pero dahil po mukhang pagsasabayin, ano po yung magiging implikasyon na to in general? Well, yung impeachment kasi, ang implikasyon nun matanggal sa public office, di ba? Based on what in our constitution, ano yung mga crimes na pwede mong ihain para sala ng impeachment sa sa presidente o sa vice president. Pero sa yung ombudsman, of course, ibang naman yun, ibang usapan naman yon doon na binibigyan ng ng reklamo or nagko-complain ng mga tao sa mga opisyal ng gobyerno, no? Matataas na opisyal ng gobyerno. At kaso ito sa korte ito at rin ito, one way by which people parang pursue accountability. Magkaiba sila dahil nga impeachment is really a political Hindi naman doon kumbaga yung magbobotohan para let's say nasa Senado na yung impeachment ay hindi naman actually kulong yung pinaka parusa. Kundi removal from public office. Right. Tapos yung mismong parusa, ombudsman na yung magdedesisyon. Oo nga naman. Pero base po doon sa mga lumabas na reports na grounds nitong isinampa nilang kaso before the ombudsman, it seems na ang pinakang sentro nung kanilang complaint yun pa rin pong confidential funds. Bagamat nabanggit doon yung mga questions nung siya pa ay mayor at kahit nung siya ay DepEd secretary, yun pa rin bumabalik doon. Gaano po ito ka-importante? Well, importante yun dahil tingin ko, yung mga nag-file niyan, nagdadalawang sugal sila kasi malay mo, yung impeachment hindi ulit mag-prosper. At least sa ombudsman, merong pang isa. Kasi dahil nga doon sa karanasan doon sa last year. So, seeking for answer pa rin no? Doon pa rin tayo nauuwi no? Dahil doon sa kakulangan nga po ng satisfaction. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.